Kung minsan, may mga kaluluwang hindi nakakaalis. Lalo na kapag ang iniwan nila ay pamilya. Pero paano kung isang gabi, may makita ka sa salamin na dapat matagal nang wala sa mundong ito? Gabi na, umuulan. Si Ella, 17, nag-aaral sa sala habang mag-isa sa bahay. Si Mama nasa night shift. Si Papa OFW. Tahimik ang buong bahay. Yung tipong naririnig mo yung tulo ng ulan sa bubong. Habang nagre-review, biglang tok-tok-tok sa pintuan ng kwarto ng kuya niyang si Jiro. Patay na si Kuya Jiro. 6 months na. Ella napahinto. Ha? May pusa ba? Pero yung katok, sakto sa taas ng door handle. Hindi pusa. Hindi hangin. Kuya, napabuntong hininga siya, pilit na pinapakalma sarili. Paglapit niya sa pinto, biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Kasabay nun, umilaw ang TV mag-isa, static lang. Ella tumakbo pabalik sa sala at nagtalukbong ng kumot. Pero bago siya makatulog, nakita niya sa salamin sa gilid ng TV. May isang anino sa likod niya. Mahaba ang buhok. Nakayuko, hindi siya gumalaw. Pinikit niya eyes niya. Pagbukas niya, wala na. Pero yun ang simula. Kinabukasan paggising ni Ella, ang sahig sa harap ng kwarto ni Jiro ay may basa na hugis paa. Pero ito ang nakakatindig balahibo. Hindi pa umuulan nung oras na yon. At mas nakakatakot, yung basang yapak ay papalayo sa kwarto ng kuya niya. Parang may lumabas. Ella nagsimulang umiyak. Kuya, kung ikaw to, bakit? Kinuha niya yung lumang diary ni Jiro, naghahanap ng sagot. Sa huling pahina, sulat kamay ng kuya niya. May nakikita ako sa salamin gabi-gabi. Kapag tinitigan ko, ako rin yon, pero hindi ako. At parang gusto niya na ako ang pumalit. Ella napalayo, nahulog ang diary. Naku, kuya, anong ibig mong sabihin? Biglang bagsak. May nahulog na picture frame. Picture nila ng kuya niya. Pero si Jiro sa picture, nakatingin sa salamin sa likod niya. At yung refleksyon, nakangiti. Copy, maulan ulit. Habang nagiinit ng pagkain si Ella, napansin niyang may ibang reflection sa salamin ng microwave. Hindi siya, hindi babae, hindi normal. Isang lalaki na nakayuko, nakasuot ng damit ng kuya niya. Pero itim ang mata, parang walang kaluluwa. Tumigil ang hininga ni Ella. Slowly, itinaas nung anino ang ulo niya. At doon niya nakita si Jiro. Pero hindi yung kuya niya. Ibang Jiro. Yung Jiro na nakita niya sa picture reflection. Yung Jiro na hindi tao. Ella umatras, nanginginig. Biglang pumutok ang ilaw sa kusina. Nag-brown out. Tanging kidlat lang ang nagbibigay ng liwanag. Sa bawat flash ng kidlat, nakikita niya si Jiro papalapit. Unti-unti, dahan-dahan. Parang hinihiwa ang distansya nila. Ella, boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Balik ka dito. Ayoko dito mag-isa. Ella umiiyak. Kuya, please, wag. Hindi ikaw yan. Pero yung huling flash ng kidlat, nasa mismong likod na niya si Jiro. Sobrang lapit. Ramdam niya ang lamig. Kumapit ito sa balikat niya. At bumulong. Pag tumingin ka sa salamin, ako ang makikita mo. Simula nung gabing yon, hindi na nagbukas ng ilaw si Ella pag umiinit ng pagkain. Hindi na rin siya lumalapit sa salamin. Pero ang nakakatakot, tuwing madaling araw, may nakikita siyang basang yapak sa sahig. Minsan papunta sa kwarto niya, minsan palabas ng bahay. At minsan, may maririnig siyang pamilyar na boses. Ella, salamin lang, tingin ka lang. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung paano tatakas. Dahil minsan, ang multo na bumabalik, sarili mo rin.